Tatahi ka dito? Ito ba yan? Ito. Yan. Iikot mo. May pang-ikot. Ano? Ito pang may Ito. Ah. So parang ano siya, mark siya. Diyan yung palatandaan mo. Doon. Okay? So, ayan guys, oh. Magiging ganito na yung kulay. So, dito lang yan guys. Binibilad muna yan dito sa sobrang init na araw, tirik na araw. Ayan, oh. Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, pwede ka na nito. For example, maglakad-lakad ka dito. Mainit ang panahon. Oh. Pwede ka dito maglakad-lakad na may ganito, tas maulan. Oh, di ba? Hi guys, nandito tayo ngayon sa Surigao del Sur, di Barangay Magsaysay, dito sa ating area, and right now, meron ako i-share sa inyo na isa sa mga traditional hut na ginagawa sa ating bansa, no? Kasi naalala ko before, way back 15 years ago, noon dito pa ako nagstay, dito ako nag-aral sa Magsaysay Elementary School. So merong mga ginagawa dito na nipa hut or ang tawag sarok, traditional hut. So, check natin paano ba to ginagawa, paano ba to sinisimulan. So, tara, puntahan natin para makita natin kung paano ba sinisimulan ang nipa hut sa ganitong situation. Mga kinukuha nila. Galing pa to sa Kabadbaran, sa Ilawod. Ayan, oh. Galing yan sa Kabadbaran, sa Ilawod. So, ito yung mga nipa na tinatawag. So, itong mga nipa na to, tatanggalin to. Ang ginagawa dito, pinagdudugtong-dugtong yan ng parang ganyan. Okay? Nagdudugtong-dugtong na ganyan. So, medyo maproseso guys, medyo kukuha sila ng kawayan, bamboo tree. Tapos, gagawa sila ng ganito. Yan. Mahaba, di ba? So, kailangan kasi to para doon sa bubuoy nilang sombrero hat or sarok na tinatawag. So, ngayon, merong ganitong style, tas meron din ganito. Ayan, oh. So, di ko alam kung saan to na pinaprocess, pero syempre, kailangan to mga material na ganito para mas maging matibay o mapaganda yung gagawin nilang sarok. Ayan. So, pagkatapos niyan, mabubuo na to, kukuha na dito, ito na yung mangyayari. So, ito na yung sample. So, ngayon, ito na yung kanina, nadugtong-dugtong, 4 na piraso to. Ayan, 1, 2, 3, 4. Ayan, oh. So, ganito talagang itsura niyan. Ganyan muna ang itsura. And after nyan, pag naayos na yan, paano ba yan? Sa ilalim pala. So, may tamang proseso. Sumunod, sa ilalim ulit. Ayun. Ayan pala. Ayun. Ayan. Sa ilalim pala, no? Okay. Sa ilalim pala guys. So may tamang proseso pala. So para maging ganyan. So ngayon, pag nagawa mo na to, na parang bilog or pa-square pa lang siya kasi hindi pa siya nag-form eh. Ang mangyayari dyan, ito may hawakan, itatali na dito. So dito ka na uupo niyan, no? Kaya ang gagawin mo, may mga butas-butas yan, susundan mo lang yan. Pantahi ito, no? Ito na yun, susundan mo to butas. Tatahi ka dito? Ito ba yan? Yan. Iikot mo. May pang-ikot. Ayan. So parang siya, mark siya. Diyan yung palatandaan mo. Palatandaan. So ibig sabihin, dapat hindi magkamali yung pang-ikot na yan, no? Kasi pag dapat siya guys. Ibig sabihin pala nito guys, itong na to, panusok na yan. So ito yung magiging mark para pang-ikot diyan, no? So ayan, no, kaya nga 1, 2, 3, 4. Kung mas malaki pwede. So, maliit lang kasi ito. Okay. So, meron pala 5, 6 kung gusto mas malaki. Pero ito yung saktong saktong sukat. So, ganoon din dito. Ikot mo to. Ikot mo ng ganyan. Ganyan ka. Tapos, pag nalagyan mo na, ikot mo rin to dito, guys. Yan. Ikot-ikot mo lang ganyan. Tapos, ikot mo lang yun pa ganyan dito. So, pag nalagay mo na tong form na parang ganyan, no? Ayan. Doon na to magsisimula magtahi. So, nandito na yung mga panahi niya. Pag nalagyan mo na ng form yan, ito, gagawin maninipis sa parang ganito. Ayan. Tapos ito na yung sa ilalim ito. Ipapalabas mo diyan, no? Yan. Tapos yan na yun. Okay. So ganto lang yung space niya dapat, no? Okay. So yan guys. So ito pala yung ginagamit na pangtahi. 'Di ba?
So, ito lang yung kailangan, nylon. Iikutin mo lang yan dyan. And after nyan, pag natapos mo na yan, guys, so yung kanina na pinakita ko, yung mga ginuhitan, ayan, so tinatahi na niya. So, may mga ano yan, may mga sukat yan na sinusundan. Pero okay lang naman yan na Elsa, no? Kahit hindi yan pantay-pantay talaga na ano, tahi. Ang importante lang is matahi siya ng pabilog. Ganyan siya. So, mga ganito, mga ilang minuto yan natatapos. Mga ilang minutes kaya yan. Siguro mga 15 minutes. 15 minutes, tapos na yung pabilog. Tapos na yung pag ano. Okay. Bilog. 15 minutes. So, after ng 15 minutes, puputulan na. Yun na yung ibibilad. Okay. So, ibig sabihin, mga ilang araw po ito binibilad. Yung mga ano natin, yung mga sarok. 2 araw. Pag 2 araw, pwede na siya. Pwede. Ay, ito na yun. So, ito, 2 araw na pala to. Oh, sa ganito karami na sani, mga ilang sarok ang magagawa nito. Ganito karami, di ba? Kinuha nyo. Mga ilan to? Mga 30 yan. 30? 30 pieces. 30 Oo, pieces. madami to. Din ba to? Yung mga ganito. Ilang piraso to? 15. 15, 15, 15, 15. 15. May sukat din siya. Okay. Hindi pwedeng magkulang. Hindi rin pwede lumagpas. Okay. Ibibilad na yan. Pupuntahan natin ngayon. Doon sa dryer. Tara, punta natin. So, dito na yung gagawin nating pag natapos na yung pagtahi-tahi na paikot-ikot, ibibilad. Dito. Ibibilad na yan dito. Yan. So, ito na yung kanina. Ito na yan, no? Kakatapos lang. Ayan, no? Green pa siya, di ba? Green pa yan, kulay green. So, yung kaninang tinuturo natin, ito yung mga tinahian niya. Yan, 1, 2, 3, 4. So, yan yung mga tinahian niya. Yan, so parang magiging ganito yan. Diba? So, pag mainit, meron ka ng sombrero or sarok na tinatawag. So, ngayon, siguro mga 1 araw or 2 araw na mainit na part, magiging ganito na siya. Ganito na yung kulay niyan. Okay? So, from this, nipa, ayan, oh, from this, ito na yung iba, na nipa, magiging ganito. Hanggang sa, from this to this, hanggang sa magiging ganito siya. Ayan na. So, gumagaan siya. Ito mabigat. Pag ganito, mabigat pa siya. Ito saktong bigat, ito magaan na siya. So, ganito na yung mangyayari. Ayan na. Okay? So, pag naayos na yan, pag natapos na to, itong part na yan, lalagyan na yan ng kawayan. Yun yung pinakita ko na kanina. Kawayan dito sa gilid. Ayan. So, may kawayan na yan. Yan, kawayan. So, mamaya, pakita ko sa inyo yung pinaka-finished product. So, dito lang yan, guys. Binibilad muna yan dito sa sobrang init na araw, tirik na araw. Ayan, no? Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 20 kaagad na gawa nila. Okay, tapos meron pa nakabilad doon. May nakabilad pa doon. Okay? So, ayan guys, oh. Magiging ganito na yung kulay. So, ngayon, puntahan natin, kasi ito na yan. Lalagyan pa yan dito ng para sa ulo. Okay? So, puntahan natin. So, ngayon, after natin doon sa dryer, na bibilad na yung mga nipahat or tinatawag nilang sarok. Ito na yon, sarok. Ayan. So, mamaya, papakita natin sa inyo. Lalagyan na to ng para sa ulo. Dito yun. So, ito yun. Ayan, oh. Para sa ulo. Ayan. So, lalagyan siya ng romblon. So, ito muna yan. Ganito muna ang itsura niyan. Magbibilog ka ng ganyan. Bilog ka. Hanggang sa tatapalan ng romblon dito, magiging ganito. Yan, ito, itatahi dito. Lalagay yan dyan, oh. Ganyan. So, ngayon, ito na yung magiging sombrero. Magiging ganyan siya. Okay? So, mamaya, papakita natin sa inyo. Pag nakabit na to, yung pinaka-finished product. Itong size na ganito, ito ba medium size ba to? Hindi, large na yan eh. Large na to. Pero may medium pa nito. Maliit. Maliit. Tapos meron pa XL. XL yung malaki. Okay, mas malaki. Mga magkano ito pag nabenta na? Magkano ang benta nito? Medium. 150. 150 pesos ito. Okay, pwede na, no? Para sa ano, lalo na pag ano, sa bukid, pag mga may pupuntahan ka. So, may mga deliver na kayo nito.
Okay. So, ito guys, 150 pesos. Yan. So, ngayon, pag tapos na yan guys, ito, sample, lagay natin to. Tatahiin naman yan. Nalagay natin dito sa ulo. Yan lang. Yan. So, ito na yung finished product. Siyempre, malalagyan yan pag naglakad tayo. Dito. So, ito na yung finished product guys. Oh. Kita nyo, diba? So, pag malakas ang ulan, para ka na nakapayong nito. Diba? Pag malakas yung ulan, pag mainit, hindi ka na rin mainitan kasi maglalakad ka sa ano eh. Diba? So, perfect to guys. Lalo na sa bukid, lalo na dito sa probinsya, ito yung mga kadalasan ginagamit. Okay? So, yun ang maganda. Product na yan. May butas pa yan dito, maliit o. Ayan o. Yan. So, ang pantapal pala dyan, kasi lalagay rin to. Ang pantapal dyan, yung tansan na ginawa, ganito yung tsura. Ito, ayan o. Cobra pala to. Ayan o. So, kahit anong tansan, pwede. Kahit sa Coca-Cola, lahat. Soft drinks. And Cobra. Ayan o. So, ngayon, ang gagawin ni Nailisa, ipapatong niya dyan. Tahi na, tatahi mong ganyan. Tapos, lagyan ng ano, ng pantahi. Pang, ano. Ayan. Yan. Tapos, Yan. yan guys, so ganyan pala ang paggawa niya, no? Siguro sa simula, mahirap siya, no? Pero kapag kasanay ka na, hindi na, no? Ilang taon mo na yung ginawa na Elsa? No? Estimate mo, mga ilang years ka na nagaganyan? 30 years? Hindi. 50 years na. Ang tagal na to. Bata ka pa, nagaganyan ka na? Ganyan na trabaho mo dati pa? Ayan guys, okay, so ibig sabihin pala, para hindi na malaglag. Tinatahi, para hindi malaglag. Pero pinapadaan mo sa ano, no? Pinapadaan niya dito yung tahi. Pakita natin tahi. Lapit mo. Ayan, no? Pinapadaan niya dyan sa may ano. Ganyan pala siya. So, hindi mo pala bubutasin to kasi matigas pala yan eh. Siyempre, dyan lang sa ibabaw. Yan. Tapos na yan. Tapos na. Ito na yun. Ayan guys, oh. Ganyan itsura. Parang pabox lang na pagtahi. So, matibay ah. Parang nakakapit, no? So, ganyan siya. So, yung butas, wala na. Ito eh, pikit pa? Yan ah. So, ito guys, ang ginagawa na is ikakabit na yung pinaka pang ano sa ulo ng sarok na tinatawag. Ayan, no? So, ganito lang pala magkabit yan. Ilalagay lang, tatahiin din ulit yan. Nylon na mga material nito, tapos bamboo tree, tapos nipa hat, or nipa, tapos romblon. Okay. Romblon na, ano, na puno. So, ganun siya. Para gagawin ng sarok na tinatawag. Ayan, oh, sombrero. Gagawa sa ng ano dito. Para sa nipa hat. Ito yung ginagamit sa sinulog. Ito, pag sasayaw ka, sinulog. Pupunta ka ng mga festival. Sinulog festival. Ito. Yan. Pero ang totoo niyan, meron talaga silang order ngayon na 50 pieces. So meron silang mga dinideliveran talaga. Every time na gumagawa sila nito. So naka-ready na, bayad na itong mga to. So meron nang kukuha. And then after niyan, sinulog na yan, no? Tapos na. Tapos na siya. Siyempre, apat yan eh. Pero dalawa lang, tintayin lang natin. So ngayon, ito hindi na malalaglag. So pwede ka na nito. Sampo, maglakad-lakad ka dito. Mainit. Ayun, mainit. Mainit ang panahon. Pwede ka dito maglakad-lakad na may ganito, tas maulan. Di ba? So, pwede ka na dito. Pwede mo na tong gamitin kahit saan ka magpunta. Okay? So, napakaganda nito guys. Oh. Matibay. Nipa. Tapos, sarok pa. So guys, ito na yung finished product. Ito na yung tinatawag nila na nipa hat or ito yung sarok na tinatawag na ginagamit ng traditional hat ng mga Pilipino. So ginagamit to ng mga farmers, ng mga kung sino mga tao sa sinulog, ginagamit din ito or kung ano man yung mga event na ginagawa. So 2 days lang to ibibilad, magiging ganito na siya. Okay? So kulay green yan, pinakita ko na yung proseso, ito na yung finished product. So, yun lang guys. Napakaswerte nyo kasi nagkaroon kayo ng idea kung paano nga ba ginagawa or paano nga ba tinatapos yung mga ganitong product. Worth 150 pesos, sulit na. Pwede mo pang magamit pang matagalan.
Okay? So, may order sila, 50 pieces na dadalhin nila sa Madrid dahil nga sinulog, gagamitin, at marami pang iba. Okay? So, kung gusto nyo rin magpagawa ng mga ganito, or meron kayong mga contact, or gusto rin na magpa-deliver, lalo na dito sa Surigao area, so, pwede nyo to. Kontakin dito lang sa Magsaysay Purok 2 para nang sa ganun, matry nyo rin at masubukan yung mga ganitong produkto. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless. Bye-bye.